Hello po mga kababayan at welcome muli sa second channel ni Simply Talkies Vlog, Talkies Birador, no? Pagpasensyahan nyo na ulit, ito po ang ating setup dito po sa loob ng sasakyan habang tayo po ay nagbibigay ng ating opinion at reaction sa mga kaganapang politika sa ating bansa, no? At magandang hapon, hapon na po dito sa West Coast ng Northern America. Magandang gabi sa Europa at ilang parte ng Middle East at Africa. At magandang umaga naman sa ating bansa. Nabaliktad, ano? So, ano po ba ang magandang talakayin natin mga kababayan? No? Pagpasensyahan na kung di magandang ating sound at may mga dumadaan din po kasi po tayo po ay nandito sa kalsada po, talagang kalsada. Nakapark lang tayo dito sa gilid kasi tayo po ay nag-aantay naman sa ating mga estudyante. Actually, nandun po, ayan po yung eskwelahan, no? Hindi ko naman mapakita sa inyo dahil ito pong aking cellphone ay low-tech po talaga. Hindi po yung tulad ng iba na may mga, yung pwede mo kaagad ipalit-palit ba? Hindi ko po alam yun no? So, sandalian lang naman itong ating video vlog, no? Again, ito po ang second channel ni Simply Talkies Vlog, no? Paki-like and subscribe yun na rin po at i-share din po natin ang ating mga videos kung yun po ay inyong gusto lamang. Okay, so ang pag-usapan natin mga kababayan, itong nakakatuwang mga unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy ng ating mga ilang kababayan na nagnanais magsilbi para sa taong bayan. Tawa na naman po ako ng tatawa dito. Pasensya na kayo mga kababayan, ha? Kasi tulad po ng nasabi natin dun sa LS ng kay Simply Talkies Vlog, nakakatuwa po, no? Talagang kayo po ay mga opinionated, no? Ibig po sabihin na opinionated, you cannot keep yourself from giving such opinions. O kaya gustong-gusto nyong makisali sa talakayang pangpolitika. Hindi lang po kayo yung nanonood, hindi lang kayo yung nakikinig, kundi you want to give your 2 cents on the topic. So, ano po mga kababayan, nabigla ako, ang dami ng mga kakandidato. Sabi nga po ng report ng Inquirer, nabasa ko lang there are actually 3,259 who filed for their certificate of candidacy in different positions. As of the writing ng article ng Inquirer na yun na nabasa ko, 17 na po ang nag-file ng senador. No, hindi pa diyang kasama diyan yung talagang mga bigatin, no? Yung tulad nung sa admin slate. Sa admin slate, si Tolentino lang ang nag-file So meron pang si Pimpalo Lacson, independent yan. Pero he's not withdrawing to the alliance. Sabi niya, I don't have any political affiliation. Pero hindi siya nag-quit, Hindi tulad ni Amy, talagang nag-quit. Inayawan niya yung kapatid niya. So I don't wanna go dig deeper onto that one. Tapos na tayong magkomento dyan. We already show our disappointment with the atin ng bayan. So hopefully ewan ko kung iluluklok nyo pa siya or hindi na, nasa sa inyo na po yan, no? Pero ito, natutuwa po ako kasi sa 12 senador, 17 na ang nag-file, hindi pa kasama yung mga bigatin, hindi pa kasama dyan yung line-up ng PDP, hindi pa kasama yung line-up ng Makabayan Black, ng LP, at kung sino-sino pa. Putragis, 12, siguro may 100 magpa-file dyan. Sa party list naman, ang tinanggal ng COMELEC, 42. Kasi yun yung mga talunan hindi nanalo ng 2 sunod na eleksyon, hindi nakakuha ng 2% of the total votes, no? So tinanggal po sila. Pero in totality ng sa party list, may 160 pa rin na party list. Ang alam ko po, ang allowed lang yung piliin ay isang party list lang, no? Yun po. Pero ang nakakatuwa talaga, yung mga kumakandidato pala,
nag-i-speech sila. Meron po doon, kandidato si Matibag ba yun? Si Daniel Matibag. Ang kulit mga kababayan. Siya daw yung asawa ni Chris Aquino at fiancé naman ni Senadora Amy. Alang yang mama. Ang lakas ng ambisyon. Ginamit pa si Madam Chris Aquino. Madam Chris Aquino, hi po sa inyo, no? No? Sina-shoutout po natin si Madam Chris Aquino. Si Senadora Amy. Senadora, meron ka palang fiancé. At nagsalita pa. At umawit pa. Isa daw sa programa niya, gusto niyang maging makapag-sign in siya ng record level. Ayun yung tinatawag niyong mga nuisance, mga kababayan. Alam niyo yung nuisance? Panggulo lang. Ang sakit niyo sa banks, mga kababayan. Ang sakit niya sa banks talaga. Tuwang-tuwa ako eh. Kasi po napanood ko sa Twitter account, no, sa X account ng News 5. Sa News 5 po, sa X account, i-search nyo lang News 5. Ayun, nandun yung mga bugok. Pasensya naman, no, kung tawa tayo ng tawa dito, no. Anyway, meron po tayong kilalang vlogger at influencer. Ito po, ano po to, matagal nang nagbablog, may pangalan na po sa YouTube channel, no. At kasama po to nung panahon ni Isko, no. Ang naging kakilala na rin natin, no? Sabi na natin kasi kagrupo natin sa ating mga kasamahan, no? Pareho po tayong mga vloggers and influencer. Pero ito pong tinutukoy ko, kilalang kilala po ito, may pangalan na po talaga ito. No, hindi naman tayo nagiging anong tawag doon, yung nakikisaw-saw sa kasikatan niya. Natutuwa lang po ako dahil hindi po ako makapaniwala yung ingay-ingay, yung chismis na meron daw tatakpong vlogger. Meron naman pala talaga. Yung pong tinutukoy ko ay si Models of Manila. Ang pangalan nyo po ay si Mark Gamboa. Ayan po, nabalangkas natin dun sa LS ko na yung pong kanyang mga gustong gawin o di umanong plataforma, sabihin ko na, na-i-vlog niya na po. Ang labanan po ngayon, social media. Kaya kailangan yung mga bigating, alam nyo yung mga bigating mga kandidatong senador at congressman, gagamit niya ng mga vloggers at influencer, no? Pero ako po, hindi ko po ino-endorse si Mark, wala po akong i-endorse sa inyo, ayaw ko nang magkamali. Kasi nung last time na nag-endorse ako, naging pabigat lang sa Senado. So ako po, kung ano man po yung gusto ni kasamang Mark Gamboa, aka Models of Manila, kung papalarin po si Mark Gamboa, sana matupad mo yung mga gusto mong gawin sa Senado para sa taong bayan. Sana wag kang tumulad sa mga bobo at tanga na nandyan sa Senado. Sana wag kang maging partisan. Intindihin mo, may ipinangako ka sa taong bayan. Merong hinikayat mo sila, inutok-utok mo sila na iboto ka. Sana naman panindigan mo yan, no? Masasabi ko lang, good luck. God bless sa'yo. Sana naman mapagbigyan ka ng taong bayan, no? Fresh po yan, no? Tulad nung mga young guns, kasi wala pong tatakbong young guns So ayan, si Mark at least hindi lang po basta-basta bagger si Mark, ha? May educational background po yan, no? Hindi po yan yung parang tulad ko lang na dito lang sa kotse pipitsugin, walang alam sa politika, hindi nag-aral ng polsci, political science. Yan po, may connection talaga sa mga politiko. Ako po wala Kaya ayaw ko po tumakbo. Ang gusto ko presidente ka agad. Pag ako naging presidente ng Pilipinas, yari kayo. Dictatorship. Ipo-purge ko lahat kayo. No? Gagayahin ko yung purge, yung moving purge. Oo. Para naman mawala ang mga tiwali diyan, di ba, Boss Mark? Pero in seriousness, in seriousness, ako po yung nabigla dun sa announcement ni Models Manila. Pero nung nalaman ko na, sabi ko na lang, good luck and God bless. Sana mapagbigyan ka
Kung hindi man, better luck next time ulit sa 2028, di po ba? So yun lang po, no? Pero yung iba talaga, nuisance. At sana wag kang mapabilang sa nuisance candidate, no? Models of Manila, no? Siguro maganda naman ang layunin mo, kaso kasi po ang mga tao ngayon, hindi mo maiiwasang matawa. Di ba? Kasi yung sitwasyon natin, vlogger lang yan, ano alam niyan? I-dig deep nyo po, dig deeper to the educational background, yung kakayahan niyang magsilbi sa taong bayan, and how serious and truthful and honest a candidate is, no? Yun lang po ang masasabi natin. Okay, so pasensya na kayo, natatawa tayo, pero yun po yung denominate ng filing ng candidate certificate of candidacy ang mga balita kahapon. Okay, marami pa po yan, at maganda usisain natin yung mga profile ng mga kandidato. Okay, so kayo po, ano pong masasabi nyo dyan? Comment down below, and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye bye, God bless.